pa rin ang The Working President. Sa panahon ng krisis pangdaigdigan, ang Panguluhang Arroyo ay nakahanda na para tugunan ang suliraning ito upang mabigyang proteksyon ang mamamayan. Kaya naman patuloy ang mga sangay ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor at mga leader ng bayan upang magbigay tulong sa ating mga kababayan. Tampok namin ang Livelihood Center na itinatag ng pribadong organisasyon na binigyang tulong ng TESDA at ng tanggapan ni Quezon 2nd District Representative Proceso Alcala dito sa Approve. Simula ng manungkulan si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sinikap niyang bigyan ng kalidad, disente at angkop na sweldo ang bawat manggagawang Pilipino. Patuloy ang Panguluhang Arroyo sa pagbibigay ng hanap buhay sa bawat mamamayan nito. Isa sa sangay ng pamahalaan na handang tumugon sa programang ito ni Pangulong Arroyo ay ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Yung sa the Overseas Filipino expatriate workers natin, we do profiling first. Ano ba experience nila, anong capabilities, and then we study where we can refer them both for local and overseas employment. So sa overseas employment, through POEA, sa local, through Bureau of Local Employment Services. In between, tinitingnan din natin kung kailangan ng refitting, retooling, or training. And that's where TESDA comes in, bago natin i-refer both for local and overseas employment. On another aspect, kung gusto nilang pumasok na talaga sa livelihood program, then we prepare them by assessment, helping them with the project studies, with the organization, the management, and then project financing. That's why meron tayo 1 billion fund para dyan. Now, on the TESDA side, very yung TESDA mismo is a necessary element dito because one, if we have to train them, let's say meron silang capability to be a call center agent. So TESDA comes in and gives them this free training program. Kung merong capability yung lalaki, halimbawa kung galing sa factory sa Taiwan, na-train a welder, then TESDA would come in and provide them the training. So titingnan kung saan sila probinsya origin ang gagaling para local ang training ng TESDA, hindi masyado magastosan yung ating OFWs. Patunay dito ang pagpapalaganap ng mga kasanayang magbibigay kagalingan sa ating mga manggagawa, lalo na yung mga nangingibang bayan. December 11, 2008, personal na dinaluhan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang inaugurasyon ng Quezonian Livelihood and Learning Center sa bayan ng Sariaya, lalawigan ng Quezon. Ang nasabing Livelihood Center ay tinatag ng pribadong sektor at nakipag-ugnayan nito sa lokal na leader ng ikalawang distrito ng Quezon at sa TESDA Regional Office. Ito po'y kung saan ay naging panag-inip laang namin. Paano itong Quezonian has been existing since 1923, founded by President Manuel Quezon. Ito po'y isang club na kung saan yung social club ni Presidente na every year ay nagpapabol sila and they do some charity work. Let's set a goal to put up something more permanent. Imbis pong dole out, let's teach people how to work and put up an institution that would primarily accept only the poor. Not necessarily Quezon, from everywhere. And let's be an example to the nation. Sa ibang programa pong pangpamahalaan lang, ay di saliri lang niyang ng pamahalaan. Kundi dito po ngayon, triangulo po ito eh. Magkakatuwang po ang pamahalaan through TESDA sa isang napakagandang programa. Nandyan po ang Quezonians Incorporated. Andyan po ang opisina ko bilang taga-suporta. At nakita po namin ngayon talagang medyo napakabilis po ng pagtanggap ng mga taga-barangay. At mas marami na po ngayon yung natutulungan. At ito pong taong ito, sabi nga ay maraming maalis. Ngunit may mga foreign prospective na kukuha ng mga
manggagawa sa Quezon. Kaya we see to it na preparado po yung mga magtatrabaho sa amin at sila po ay may magandang pananaw sa gagawin nilang paghahanap buhay sa ibayong dagat. Sa nasabing okasyon din, namahagi si Pangulo Arroyo ng 3.642 million pesos worth of TESDA Training for Work Scholarship Program vouchers para sa mga residente ng nasabing lalawigan. Ang pondong ito ay gagamitin para sa pagsasanay sa vocational courses na makapagbibigay sa kanila ng mabilis na hanap buhay. Ang nangyari po nito ay nung makita niya, sabi niya, "Aba, ano nangyari dito?" Ito na po. Tingnan ninyo, 1,008 graduates at sa tulong po ng gobyerno at saka ng private institutions kagaya namin ay napakagandang kombinasyon, and this will be a great example to the rest of the nation kung maaring kopyahin tayo at tayo magturo sa lahat ng mga tao how to have a trade, how to work, how to earn. And of course, very important po yung moral value na ituturuan ng mga tao. Meron na pong mga napaalis doon sa kanilang datihang pinaghahanap buhayan, kagaya po ng ating isa pinag-uusapan kanina, na siya man po ay seaman. Akala natin ay laging pabarko-barko lang. Hindi po. Kundi kailangan po bumalik sila dito at nandito po siya ngayon. Nagtitraining siya ng computer, yung computer literacy program ng TESDA. So kailangan po ito kasi ngayon paggagawa ng reports, lahat po naka-computer na eh. So dapat po sila computer literate. Hindi na po yan. Yung pong mga teachers, yung pong mga programang pinatutupod po natin sa Department of Education, sabi tungkol sa modernong edukasyon, yung pong mga teacher po pala natin hindi pa rin marunong, kaya kasama rin po ito dun sa programang gusto po namin at naisusulong po namin sa kasalukuyan. Sa ngayon po ay napakaganda at yung objective ng programang ito sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo, at sa pamamatnubay po ng ating Director General ng TESDA, si Secretary Buboy Sihuko, ay nakakarating po sa mga kliyente natin, sa mga taong higit nangangailangan ng serbisyo ng TESDA, ang mga serbisyo po nitong Quezonian Livelihood and Learning. Ayon kay Don Escudero ng QLLC, malaking tulong ang Livelihood Training Center na ito, hindi lamang sa kanyang mga kalalawigan, kundi maging sa mga karatig lalawigan nila tulad ng Laguna, Batangas, Cavite at rehiyon ng Bicol. With the proper help, especially with the President's help na ano niya, yung mga ibang tumulong sa amin, ay napakalaking bagay po, sapagkat hindi din naman basta kayo makakalapit sa mga institutions natin at paniniwalaan agad kayo, sapagkat alam naman yung madami ng mga masasamang nangyari in the past. Pero with this example, sabi ko sa Presidente, huwag ho kayong mawawala sa aming graduation at ito ang magiging example sa ating nasyon.